Mas pinaigting na nga po ang seguridad sa Manila North Cemetery 2 araw bago ang undas. Sa kabila naman ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo, meron pa rin ilang pasaway. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam nyo, isa sa nakikita nating problema ng mga bibisita dito sa Manila North Cemetery ay yung palikuran o yung CR. So sa bungad lang ng sementeryo, yung CR na pambabae at panglalaki. Ang problema rito pa walang tumutulong tubig sa gripo, so wala ring flush. Kaya ngayon pa lang na hindi pa naman dagsa yung mga bisita dito sa Manila North ay hindi na ganun kalinis yung mga palikuran. Kailangan pa raw kasing mag-igib ng tubig na panlinis. May mga naipon na ring basura sa labas ng CR, pero sabi naman nila sa atin ay hahakutin din naman nila ito kanina. Yung CR din naman kanina may mga nagbabantay para subukan ding linisin kahit na wala ngang tubig. May mga nakausap naman tayo mga taong sementeryo kung tawagin. Yung mga nakatira sila dito sa may Manila North. Ang nakausap natin is si Aling Seni Ignacio na mula pang 1971 dito na nakatira. Kailangan din daw kasi ng bantay yung mga puntod para hindi manakawan ng yero at saka tanso yung mga nicho. Kung ganitong panahon ng undas, lumalabas sila ng sementeryo, pagkatapos ay sa kalsada sila natutulog. Nagbebenta na rin sila ng bulaklak para naman daw kumita sila ng kaunti. Saan ho kayo pagka-undas? Nasa labas po kami lahat. Titindang bulaklak. Nandun naman kami lahat sa tindang bulaklak. Lahat ng gamit namin, lahat nasa bubong. Saan ho kayo natutulog pagka-undas? Doon sa labas na. Oo, sa Katulad nga tindahan. ng nabanggit nyo kanina, medyo mahigpit na rin talaga yung seguridad dito. Mahigit 200 pulis yung nagbabantay dito pa lamang sa Manila North. So far, wala pa naman daw insidente ng anumang kaguluhan. Ngayon naman, kung halimbawa ay pupunta kayo dito tapos hindi kayo nakabili ng bulaklak, dito pa lang naman sa gate ng Manila North ay marami nang nagbebenta ng bulaklak. Yun nga lang, mas mahal. At baka nga doble na yung presyo bukas. Halimbawa, yung flower arrangement na sa ngayon ay binibenta ng between 200 to 250 pesos. Ang sinasabi sa atin ng mga tindera, bukas daw ay posibleng 500 pesos na ito. Sila rin naman mo sa Baguio, tinataas din naman yung pag sa mga humahango doon ng bulaklak. Pagdating dito sa Dangwa, kami naman din tinataasan na pag kami namimili doon, tinataasan din kami ng presyo. Kahit na may sukay na kami doon. Kaya pagdating dito sa Manila North, mahal na. Mas mahal kesa sa Dangwa. Oo. Hindi pa kasing dagsa ng yung crowd, hindi tulad ng crowd na inaasahan bukas. Maluwag pa nga sa loob ng Manila North. Pero syempre marami-rami na rin nagpupunta kaya medyo mabigat na rin ng kaunti yung foot traffic dito sa Manila North. Ang sinasabi nila sa atin para naman makaiwas sila dun sa dagsa talaga, yung maramihan na inaasahan pang aabot ng halos 1 milyong tao. At yan bukas nga inaasahan. Para sa mga may edad, may sakit o kaya buntis, alam nyo kanina napansin ko talaga namang marami namang wheelchair na nag-aabang para sa mga nangangailangan nito. May mga nakausap tayo na sinasabi nila na talaga ng napakalaking ginhawa at tulong nitong mga wheelchair. So sa kabila naman ng mga paulit-ulit, taon-taon na itong paalala, may mga nakukumpiska pa rin ng mga gamit na bawal sa loob ng sementeryo, tulad halimbawa ng mga matatalim na gamit. Kaya uulitin natin yung mga paalala, hindi na talaga pwedeng magpasok sa loob ng sementeryo ng mga matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, gunting o kaya panglinis ng nicho, pati thinner, ay bawal na po lahat ipasok ng sementeryo. Yan, makukumpis ka lamang sa gate. Connie, Rafi? Maki, sa taon-taon mong pagko-cover, hindi lang dyan sa Manila North Cemetery, kundi sa iba't iba pang sementeryo. May mga obserbasyon ka ba kung may mga nag-improve na sa sistema, lalo na sa pagtulong sa mga nahihirapang magpunta dyan? Kumusta yung obserbasyon mo through the years, Maki? Tama ka naman doon, Rafi. Unti-unti naman na talaga namang may mga improvements, especially doon sa mga services na ibinibigay nila. Katulad nga halimbawa nung wheelchair, sa ngayon nga may nakaabang na rito na mga fire truck, pati yung mga pulis hanggang sa loob ay nagbabantay. So medyo sabihin na natin taon-taon naaayos naman pa kahit na papano yung handling and services dun sa mga papasok ng sementeryo. Ang
kapansin-pansin nga lang, hanggang sa ngayon, problema pa rin yung magagamit na CR o palikuran. Considering na napakalaki ng crowd na papasok dito bukas, yung CR na nakita natin, at least yung paglilibot natin dito sa Manila North, iisa lamang, dito lamang sa may bungad, tapos tatatlong cubicle lamang yung nasa loob. So swerte na yung mga iba na merong mga sariling CR dun sa kanilang mga mosileo. Pero karamihan naman dito sa Manila North ay walang ganong klaseng infrastructure, Rafi. Maki, taon-taon din problema, hindi ba yung mga peking pare, yung mga illegal na hagdan na nagpapabayad, meron ba mga roving policemen na pwedeng mabilis na malapitan ng ating mga kababayan na gustong magsumbong, Maki? Actually, isa nga yun, Rafi, sa nakita natin this year. Dahil, alam mo naman, Rafi, di ba, from your coverages here, pag nandun ka na sa may bandang likuran, mahirap nang magsumbong. So, ito ngayon, may mga roving na mga pulis. Sila lang yung pinapayagang magmotorsiklo dahil bawal nga yung kahit anong sasakyan sa loob ng Manila North. So, maliban naman doon, medyo mas mabilis talaga ngayon yung pagresponde dahil hindi ba't may mga CCTV na sa loob ng Manila North para mas madaling makaresponde yung otoridad. Tapos maliban doon, ngayon kasi previous years, napapansin ko, ngayon wala pa akong nakakausap na hindi mahanap yung nicho ng kanilang mahal sa buhay. Dahil as of this year, nakompleto na or at least that's what they said, na computerized na, so mas madali nang hanapin yung pangalan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.